po sa inyong lahat, sa aking mga kaklase, lalong-lalo na sa ating guro sa kursong Theology 2 na walang iba kundi si Dr. Anthony Bong de la Fuente. Ang kwentong inyong mapakinggan ay hango sa tunay na buhay. Ang pagkatao ng mga karakter ay itinago lamang sa ibang pangalan. Ang tunay na kalayaan ay matatagpuan lamang kay Jesucristo. Ang kwento ni Leo na inyong maririnig ay isang natatanging kwento tungkol sa kalayaan mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Hindi madali ang magbago. Ngunit kung hahayaan natin na ang salita ng Diyos ang kumilos sa mga buhay ng bawat isa, makamit natin ang tunay na kalayaan. Huwag mo akong iwan, Marco. Di ko kayang mawala ka sa akin. Dahil dyan sa dalawang anak mo, naghihirap tayo. Nakikinabang yung mga anak mo sa sahod ko na hindi ko naman sila mga anak. Di ba nag-usap na tayo? Nahihatid mo mga anak mo sa Cotabato doon sa mga tiyuhin nila. Naawa kasi ako sa dalawang anak kong lalaki. Hindi ko masyadong kilala ang mga tiyuhin nila sa Cotabato, kaya nag-aalanganin ako. Kung hindi mo paalisin ang mga anak mo dito sa bahay, ako na ang aalis. Utangin ang buhay ito. Marco! Nay, huwag niyo kaming dalhin ni Nolan sa Cotabato. Ayaw namin doon. Dito lang kami sa inyo. Ayoko po doon. Di po namin kilala mga kapatid ni Itay. May kita naman kami ni Kuya Leo sa paglilinis sa parlor ni Kuya Benny. Nakakabili naman tayo ng ulam, di ba, Nay? Pinapakain din kami ni Kuya Benny ng tanghalian. Minsan na akong iniwan ng tatay niyo, Leo at Nolan. Ayokong iwan ako ni Marco. Bakit, Nay? Mas malaga ba si Tio Marco kaysa sa amin? Let's kang bata ka, ha? Huwag mo akong papipiliin sa inyo at kay Marco. Umalis ang tatay niyo at iniwan kayong dalawa sa akin na walang suporta ni katiting man lang. Si Marco ang naglagay ng pagkain at bubong sa tahanang ito. Kung di ko gagawin ang gusto niya, sa lansangan tayo matutulog. O ano na, Leo at Nolan, tapos na ba kayong maglinis dyan sa kusina? Malapit na po, Tio Raul. Nolan, doon ka sa bahay ng tita mo matutulog ngayong gabi. Magdala ka ng damit mo dahil bukas, tutulungan mo siya sa panininda sa merkado. Ha? Tio Raul, dito lang po si Nolan. Huwag niyo po kaming ipaghiwalay. Ayoko po doon, Tio Raul. Dito lang ako kasama kay Kuya Leo. Hindi ko kaya na dalawa kayong papakainin ko. Tamang-tama lang ang kita ko sa pagjajambol ng panininda sa terminal ng bus. Mas maganda ang kalalagyan ni Nolan doon sa tiyahin nyo sa palengke. Dahan
Tio Raul? Bakit po? Lasing po yata kayo? Huwag kang maingay. Shh! Magigising mga kapitbahay natin. Doon po kwarto niyo sa kabila. Ano po gawin niyo sa Huwag akin? kang maingay. Ay, Tio Raul! Maawa po kayo sa akin! Wag po! Oh, nagluto na ako ng pangumagahan. Kumain ka na, huwag kang lumabas ng bahay. Bakit paiyak-iyak ka dyan? Huwag kang magsumbong kahit kanino ha, kundi malilintikan ka sa akin. Pasalamat ka at di ka magugutom dito. Kakayanin ko ang pangako ko sa nanay mo na paaralin kita. Sampung taon pa lang si Leo nang dumating siya sa poder ng kanyang tiyuhin sa Cotabato City. Hindi niya inaakalang abusuhin siya ng kanyang tiyuhin dahil nagpakita ito ng kabaitan sa kanya. Gustuhin man niyang umalis sa poder nito pero di niya magawa dahil sa pagbabanta nito sa kanya. Gabi-gabi, tinitiis ni Leo ang pang-aabuso sa kanya ng kanyang tiyuhin na umabot ng 8 taon. Dahil nasa murang pag-iisip nangyari ang pang-aabuso sa kanya, lumaki si Leo na normal ang relasyon ng lalaki sa lalaki. Leo, may customer ka. Magpapa-stretch daw ng buhok. Sandali lang, may kausap ako. Ikaw kasi, binubuhos mo lahat sa boyfriend mo. Kaya yan tuloy, pobreng-pobre ka na, puro ka kasi utang. Sige naman, Leo. Pahiramin mo naman ako ng pera. Bukas, bayaran kita. Oo na, sige na. Ito na. Bukas ha, bayaran mo ako kagad. Kailangan ko yan dahil sa linggo ng kompetisyon ko sa gay pageant sa barangay. Magsa-shine na naman ang beauty ko. Hi! Ay! Hi! Sa bawat luha at pagkakamali, pag-ibig mo ang siyang sumaklolo sa'kin. Hindi na ako babalik sa dilim, pagkat ikaw Nakilala ko si Leo sa isang church conference sa General Santos City. May kagwapuhan, magandang magdala ng damit, malinis sa katawan, masayahin, makwento at matulungin. Pagkatapos ng conference, hinikayat ng MC ang mga dumalo na magbigay papuri sa Panginoon. Tumayo si Leo, binigyang papuri ang Panginoon sa buhay niya at sinimulan niya ang kwento
kung paano binago ng Panginoong Hesus ang buhay niya sa pagiging bakla tungo sa pagiging tunay na lalaki. Sa kwento ni Leo, maputik ang buhay niya noon. Di na siya naniniwala sa Diyos mula nang inabuso siya ng kanyang tiyuhin. Nagkaroon siya ng iba't ibang karelasyon na lalaki dahil ito ang hinahanap ng katawan niya. May pagkakataon pa na nais na niyang wakasan ang kanyang buhay dahil iniiwan siya ng kanyang mga karelasyon. Buong pasalamat niya sa pagbago ng Panginoong Hesus sa buhay niya, lalo na sa pagbigay sa kanya ng asawa na makapiling niya habang buhay. Nang dahil sa isang Bible study na ginanap sa beauty parlor na kanyang pinagtratrabahuan, nagkaroon ng liwanag ang buhay ni Leo. Hindi niya akalain na may isang Jesus na kaya siyang mahalin kahit ganun siya karumi, na kaya siyang hugasan at patawarin sa mga kasalanan niya. Naramdaman niya sa mga salita ng Diyos ang pagmamahal na walang kondisyon na di niya naranasan sa kanyang ama, ina, tiyuhin at mga kaibigan. Pinagmamalaki ni Leo ang kalayaan na kanyang natamo sa piling ng Panginoong Hesus. Kalayaan mula sa pagkahawak ng kaaway at pagpaparaya sa puot at galit na naging dahilan ng masalimuot niyang buhay. Ang kwento ni Leo ay patunay na ang salita ng Diyos ay buhay at nakapagbabago ng masalimuot at madilim na pamumuhay. Sinabi sa ikalawang aklat ng Korinto, Kabanata 5, versikulo 17, kaya't kung nakipag-isa kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Hanggang sa muli, ako si Eugene Grace Miras Badillas para sa The Filipino Christ Project. Ngayon ako'y malaya sa iyong biyaya. Ako'y pinagpala, ang tanikalay na putol na, sa dugo mo ako'y pinalaya. Kalayaan sa iyong presensya, tunay na buhay sa iyong kalinga. Walang hanggan ang iyong awan. Ngayon ako'y malaya sa iyong biyaya. Ako'y pinagpalang tanikalay na putol na, sa dugo